Kakayanin niyo bang pakinggan ang isang karanasang nangyari sa lugar na akala natin ay masaya, maliwanag at ligtas? Hi guys! Welcome back to my channel. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Hit the notification bell so you don't miss an upload. At ngayon, babasahin ko na ang istorya galing sa ating sender na si Kuya Val. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig. Ako po si Val at naranasan ko po ito nung ako ay naging crew sa Jollibee. Matagal ko pong iniisip kung ikukwento ko pa ba ang nangyari sa akin. Akala ko nung una baka pagod lang ako o guni-guni dahil sa puyat. Pero habang tumatagal, mas lalo kong naiintindihan na hindi lahat ng karanasan ay may paliwanag. Lalo na kapag gabi na at iilan na lang ang natitirang gising. Night shift po ako noon, graveyard. Maliit lang ang branch namin at kadalasan halos wala ng customer paglampas 10:00. Tahimik ang paligid. Maririnig mo lang ang humuhuning aircon at ang tunog ng timer sa kusina. 4 lang kaming crew noong gabing iyon. Ako ang naka-assign sa counter at sa paglilinis ng dining area. Bandang 11:30, may pumasok na babae. Mag-isa lang siya, nakaitim na dress, mahaba ang buhok at maputla ang mukha. Umupo siya sa mesa sa may sulok, yung parte ng dining area na bihirang piliin ng mga customer dahil medyo madilim doon. Napansin ko agad na wala siyang in-order. Tahimik lang siyang nakaupo, diretso ang tingin sa counter. Parang may hinihintay. Lumapit ako para alukin siya. "Ma'am, order na po ba kayo?" Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Ngumiti siya, pero kakaiba ang ngiti. Parang pilit at walang emosyon. "Mamaya na," mahina niyang sagot. Napansin ko ring malamig ang boses niya, parang galing sa loob ng freezer. Bumalik ako sa counter pero hindi ako mapakali. Paminsan-minsan sinusulyap ko siya. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya kumukurap. Para siyang estatwa na buhay lang kapag tinitignan mo. Nang mag-aalas 12 na, bigla siyang tumayo at lumapit sa counter. "Pwede bang Chicken Joy?" Tanong niya. Tumanggo ako at tinay pang order niya. Habang inaabot ko ang resibo, napansin kong nanginginig ang kamay ko. Nang hawakan niya ang papel, biglang may malamig na hangin na dumaan sa mga daliri ko. Isang lamig na hindi normal. Ngumiti siya ulit bago bumalik sa mesa. Makalipas ang ilang minuto, tinawag na ang order niya. Paglingon ko sa mesa, wala na. Walang laman ng upuan. Akala ko nag-CR lang pero lumipas ang ilang minuto, wala pa rin. Sinilip ko ang CR, walang tao. Tinanong ko ang mga kasamahan ko kung nakita nilang lumabas. Wala raw. Pagbalik ko sa dining area, naaroon pa rin ang tray ng Chicken Joy. Hindi pa nagagalaw. Pero may bakas ng kamay sa mesa. Parang basa, kahit tuyo ang paligid. Nang hinipon ko iyon, sobrang lamig. Nang ikwento ko ito sa manager namin, bigla siyang natahimik. Doon niya sinabi na ilang taon na ang nakalipas, may babaeng crew raw na namatay sa branch namin. Inatake sa puso habang night shift. Ayon sa mga dati ng empleyado, madalas daw itong umupo sa sulok na mesa tuwing break. Habang naglilinis ako kinagabihan, may narinig akong mahinang tawa ng babae mula sa sulok. Nang tumingin ako, may bakas ng paa sa sahig, papunta sa mesa. Pero walang taong naaroon. Biglang lumamig ang paligid at may bumulong sa tenga ko. "Salamat sa order." Kinabukasan, nagpasa ako ng resignation letter. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako tumitingin sa sulok na mesa tuwing napapadaan ako sa Jollibee na iyon. Dahil alam kong may mga customer na hindi kailanman umaalis at patuloy pa ring naghihintay ng kanilang order. Hanggang dito na lang po, maraming salamat sa pakikinig.